Hello mga kadonatics, ang rally sana ng Alyansa ng Pagbabago kuno sa Pilipinas, kinansela doon sa Mindanao. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nanganganib yung presensya ni BBM sa Mindanao ngayon. Kinansela nila kasi galit na ang taga Mindanao. Piruin yung mga kadonatics kung hindi nakansela yun. Baka lang ha, may bagong presidente na tayo. Yan talaga yung sinabi ng MNLF Commander. At ang sabi niya dito, bibisitahin sana nila ang rally ng Alyansa if hindi nakansela. Ewan ko kung anong gagawin nila, pero bibisitahin nila. Alam naman natin na galit talaga itong mga taga Mindanao sa nangyari ngayon. Kaya mga kadonatics, ewan ko kung magkandak pa ng rally ang Alyansa ng Pagbabago kuno sa Mindanao. Ayan na pala nyo. Akala kasi nila mga kadonatics, kayang-kaya nila ang taong bayan. We are the majority. May mga kaibigan ako na doubtful pa sila kung sino talaga ang tama, ang sa administration or ang nangyayari sa mga pamilya Duterte. Sabi ko sa kanila, you just have to think of the majority. Kung sino yung majority, you have to go for it. As I said before, majority's voice or the voice of the people is the voice of God. Kaya yun, we have to go for the majority all the time. Very interesting tong video natin panonoorin ngayon. Let's go. Ito pa sir, kung sakali mang mangyari itong mga dayaan sir, ano yung mga ipapangako po natin? Ako, pag tinanong mo ako sir kasi dyan, commander ako, iba na sa isip ko eh. Yun. Oo. Ang sanay tayo sa kahit anong laban, hindi natin inutungan yan. No, kung tatanungin mo ako kung ano ang dapat natin gawin as a commander, sanay tayo na makipagdigmaan. Dapat ba may mananagot or yung walang dadanak na dugo or kailangan pagpanagutin yung mga andyan sa Yan ang opisyal? iwasan ng Marcos administration. Wag na lang hintayin. Na wag niyang hintayin may dumanak na dugo. Yan ang kung nag-iisip siya, dapat isipin niya ang mga pwedeng mangyari. Kasi kung ako ang tatanungin mo doon sa nararamdaman ng tao, galit ang tao. Galit ang Moro National Liberation. So, yun, wala ng mga Nakapusyal ka doon sa sir, kay Datuata ito? Oo. Si Datuata ito? So, kasama ka doon? Pinsang buko si Datuata ito? Ano sila Miswari group sila Oh, kay Miss Wari, laging kami yung Kami, tatlo kasi yung faction ng Moro National Liberation Front. May Miswari, may SEMA, at itong pangatlo, yung kay Panduma Sani. Pero, nagkakaisa kami. Kahit na iba't ibang faction, itong tatlong faction na to, nagkakaisa kami. nakakapit to ba sir yung bagay mo po ngayon na si Abdul Rauf? Kaibigan natin si Abdul Rauf Makatwa dahil mga kasama din natin silang mga commander. Even the chief minister ay malapit sa loob namin mga taga-Marawi. So, actually, isa din akong politician sa Lanao. So, magkakakilala kami. Hindi ba nakakapit to sir? Kasi si BBM po yung nag-appointee po sa kanya. Ang nangyayari kasi dyan, sir, itong ginawa ni Abdul Rauf Makatwa na pagdikit kay President Marcos, may may dahilan ito. Hindi natin alam kung ano ang kanyang personal reasons. Pero ang ang BARM ngayon, majority, talagang galit ang tao. Actually, nung magbukas ang KCC Mall, ang imbis na mag-shopping lang sana ang mga tao dahil akala nila darating si BBM, nagsigawan doon ng Duterte. Kaya hindi ko nga alam kung saan humuhugot itong mga taong to ng kakapalan ng mukha. Hindi nararamdaman yung sigaw ng tao. Pilit. Tama. Grabe yun. Yung pagbukas ng NCC Mall ata yun. So yan mga kasama, sa halip na magiging masaya sila, ang sigaw ng mga papasok ko dito Duterte. Akala nila kasi darating yung alyansa. Mga tao dun galit na galit, no?
nagsisigawan ng Duterte, Duterte, Duterte. Opening lang yun ha. Ang nangyari, nagiging parang rally ng Duterte. Sabi nga ni Commander, kung saan kumuha ng kakapal ng mukha itong administrasyong ito kasi hindi talaga naririnig yung mga boses ng tao. Let's go. Pa rin nila nililiko yung isip ng tao. Dahil reality naman, malinaw na malinaw, itong ginagawa is hindi ito para sa bayan. Opinion mo sir, kung bakit po hindi po nakarating si BBM doon sa Cotabato City? Malay ko, natakot guro. Oo. Alam mo naman ang presidente, may mga intelligence yan. Baka may nakapagsumbong sa kanya, wag kang pumunta dyan. Baka maging presidente si Inday Sara nang wala sa oras. Yun, no? Maraming salamat sir. No? Ayun, may mga Party ng Cotabato City, sir, no? Party ng Cotabato City ngayon, wala po silang nagawang rally ngayon. Na ano? Akala kasi namin doon, actually nakahanda na kami na pupunta doon si BBM. Pero dahil sa hindi siya sumikot, wala kaming magagawa. Pero siguro, kaya yung hindi sumikot doon, dahil imposible namang bigla na lang magka-cancel yun eh. Nakaset na yun eh. Baka siguro napansin niya, wag kang pupunta dyan. Dahil manganganib ka dyan. Hindi ako nagkakamali no, Grabe, nakanda na pala talaga sila na ewan ko ha, ano talaga, I'm not gonna assume kung ano yung gawin nila dito. Maybe bisitahin si Marcos or I don't know. Pero nakahanda na sila na bisitahin sana sa Alyansa Rally. Ewan ko lang ha, kung babalik pa yung Alyansa sa Mindanao. I really don't think so. Let's go. Kapan po yung sa Cotabato si Gobernador ba yun siya? Na nagsalita po siya na baka busy daw. Ganyan kami Saan siya busy? Sa session niya? hindi tayo nagkakakali. Baka doon. Dahil wala namang ibang rason kung bakit hindi siya natuloy. Ang talagang rason doon, hindi may nag-advise sa kanya na huwag siyang tumuloy. Mensahe mo na lang para sa kapayapaan sa ating bansa Pilipinas at magkaisa po yung mga bawat Pilipino po. Actually, kaya tayo kaisa na botohan itong si BBM dahil sa ang inaasahan natin, ito ay para sa pagkakaisa. Dahil lahat naman tayo ay nangangarap ng isang mapayapang bansa. Even us, na Moro National Liberation Front, ang tanging pangarap namin, sana dumating yung isang pagkakataon na tumahimik tayo. Pero nangyayari itong kaguluhan na ito because of doon din sa mga leaders natin. Diba? Hinahayaan ng administration to na magkagulo tayo dahil ang iniisip nila hindi naman taong bayan. Ang iniisip ng administration to kung paano matanggal sa tinik nila, matanggal sa lalamunan nila ang tinik na nakabara, which is yung si Duterte. Ano sir, mensahe mo po ngayon kay Marcos? Ang mensahe ko naman dito sa ating presidente, isipin mo yung taong bayan. Isipin mo yung pamilyang Marcos na nabawi nyo na yung karangalang ibinigay sa inyo ng Duterte. Huwag na kayong bumalik na malagay naman kayo ulit sa talaan na pinakamasamang tao sa mundo. Huwag niyong hayaan yun. Minsan na kayong nalagay dyan. Minsan na kayong nalagay sa talaan ng pagiging magnanakaw. Talaan ng pagiging makasarili. Yung nanay mo, isa sa most greediest person sa buong mundo. Nasa record yan ng Guinness. Yung tatay mo, isa sa pinakakurap na leader sa buong mundo. Nasa record din yan. Yan ang facts. Kaya wag mong nabawi nyo na yung karangalan ninyo. Wag mong hayaan na ang susunod na generation ay mamulat na naman na ang kamulatan ng susunod na generation
pag sinasabing Marcos ay masamang tao, masamang leader, magnanakaw na leader, diktador na leader. Huwag mo na ulit hayaan. Grabe, ganda ng punto ni Commander dito, no? Malalim yung mga hugot niya dito. Totoong-totoo talaga. Yung senior kasi at saka si Imelda, may masamang imahe na sa mga nakakatanda ngayon. Ang mensahe ni Commander na huwag yan ang hayaan na yung junior naman ay magiging masama sa generation ngayon. Mukhang nangyayari na mga kadonatics. Mukhang worse pa nga, di ba? And for the Marcoses, dahil sa ginawa nila for 3 years, I think it's very hard to heal the wound na maghilo man ang sugat pero it will always form a scar, especially sa generation ngayon. Pag na lang sa kay BP Sarap, kay para maganda yung natin kay BP Sarap kay Kakaligid Sa ating mahal na BP, huwag kang uwi hanggat hindi mo maiuwi sa amin ang mahal nating tatay. Maraming umaasa sa iyo, marami kaming nasa likod mo. Alam namin na nagpapakatatag ka lang. Dahil alam namin, tao ka lang din, nasasaktan, nanghihina. Huwag kang panghinaan ng loob dahil sa'yo kami humuhugot ng lakas. Marami kaming lalaban para sa'yo kahit itaya namin ang buong buhay namin. Wow! Grabe! Ang lalim naman ng hugot ni Commander. Ganda ng mensahe niya kay Inday Sara Duterte. At grabe yun. Nagpapakatatag lang talaga yan si Inday Sara Duterte. At the same time, humuhugot yan sa taong bayan. At we also, mga ordinary citizen, humuhugot din ng lakas sa Vice President. Vice versa, give and take. Kaya we just have to help each other. And basta, nakakaiyak naman yung sumensahe ni Commander. Ang lalim ng hugot niya. Well, mga kadodatics, keep on fighting lang tayo kasi lumalaban din naman yung Vice President natin. And before I leave, let me share to you these thoughts. All things work together for good to them who love God, to them called according to His purpose. Bye-bye.